Ngayon, sikat na kayo, hindi lahat ng tao nagtatagumpay sa buhay. Ilarawan mo ang buhay mo noon. Ako yung parang perfect example ng walang-wala. As in, hindi po ako napag-aaral talaga. Buong buhay ko po parang puro stress at talagang, ano po kasi, medyo magulo yung family ko. Broken family, ganun, puro financial problems po talaga. Before 16 years old, na po, independent na ako. Kala ko patapon yung buhay ko, ganun. Sa totoo lang po, syempre parang may depression state ako na minsan naisip ko, may mga, alam nyo, minsan, darating din po ako na parang may nagkaroon po ako na parang suicidal thoughts, ganyan. Pero, inisip ko po, meron kaya akong shot sa buhay ko? Parang, ba't di ko kaya subukan na parang mag-improve yung buhay ko sa sarili kong paraan? Nag-ano po ako, nag-take po ako ng alternative learning system. Nagtrabaho po ako, kahit anong trabaho po. So parang naranasan ko po lahat, pinakamahirap na estado. Oo. Hindi po masabi na poor talaga po kami. Meron pong, may sakto lang po, parang gano'n na nakakain maayos, na napag-aral po ako ng parents ko. Actually, nakapag-aral po ako ng architecture. Nung pumasok po ako dito, may exam po ako nun eh. Sinikreto ko po sa lola ko na mag-audition ako dito. Tapos, ayun po, nagalit yung parents ko sa akin. 2 years po kami hindi nag-usap. Nagsisingaw po ako ng time na yun eh. Pero, may resulta naman po nangyari. Masaya naman po sila sa akin. At paano kayo nagbati ng parents mo? Birthday ko po last time nung nag-live po kami. Doon niya pa ako chinat na ng happy birthday po. Tinawagan niya po ako nung time na yun. Kaya na-touch talaga ako. Ng parents mo? Yes po. At nagkita na kayo? Twice or once, mga ganun po. 5 years old tapos first year college po. Pero wala kang galit sa kanila? Wala po kasi mapagmahal po yung parents ko eh. Though tough love pero alam kong best po para sa akin po yun. Before po kasi normal na student lang din po ako, nag-aaral, and then nung student po ako, dun din ako pumasok dun sa training namin, and yung parents ko naman po is very supportive sa lahat ng ginagawa ko. Nung nag-viral nga po kami, siguro ang nagbago lang po talaga is parang mas nagkaroon na sila ng tiwala. Nung ginawa mo to, hindi dahil may pangangailangan ka? Hindi po. More of like gusto ko po talaga ever since nung bata pa po ako. So, i-donate mo na lahat ng sweldo mo? Ay, hindi po. Wala. Let's cheers to that. Let's cheers to that. Stel, anong buhay ni Stel noon? Lagi ko nagkwento sa akin ng lola ko. Ano daw po sila, sobrang salat daw po talaga sila dati. Like, yung bahay po nila sa Cavite before, sa gilid ng dagat. Tapos tinangay po yung bahay nila. Lumaki po ako na tinuruan ako ng parents ko na pag may kailangan ka, kailangan paghirapan mo. Kailangan ikaw ang gagawa. Gusto ko po talaga mag-aral, pero hindi po kaya ng parents ko na pag-aralin ako. Kaya nag-apply po ako ng scholarship, tapos naging working student po ako, kasabay po nun. Sumali po ako ng dance club para po dagdag extracurricular activities din po. So pinagsabay-sabay ko po yun. Tapos sa kasamaang palad po, nagkasabay-sabay po. Muntik na po akong magkaroon ng tubig sa baga po. Muntik. So yung mga kinita ko po doon sa pinagtrabaho ko, doon din po napunta sa hospital bills ko. Nakakalungkot naman. Pero syempre hindi naman po kailangan mawala ng pag-asa doon. Nag-isip pa rin po ako ng way bilang panganay na makatulong sa parents ko. After po noon, nag-try po ako magturo ng mga sayaw sa mga bata po, sa school po na puro special children. Hanggang sa dumating po tong opportunity po na tong SB19. Sa totoo po, ang una noon, ang pagkakaalam ko, naghahanap lang po sila ng mga talent para pumunta sa ibang lugar, mag-perform, tapos kikita ng pera. Yun po talaga yung nasa utak ko. So sabi ko, ayan, may chance ako para makatulong ng mas malaki. Tapos hindi ko po alam na ganito pala yung gagawin, na parang magiging trainee pala, tapos ilang years na walang sweldo. Tapos nung nakapasok na po ako dito, parang sabi ko, wala na eh, nasimulan ko na eh. Tapos parang na-attach na ako sa mga tao. Tsaka dream ko rin naman to. So ituloy ko na, ilang years po yun, walang kita. O Pablo, ikaw naman. Yung family po namin medyo malaki. Merong times na parang noodles lang kakainin, ganun po. Fortunately naman po, nakapagtapos po ako ng aral. Sa PUP po ako nagtapos. Ayun po, nagtrabaho po ako guard para makatulong sa bills tsaka sa pag-aaral ng mga kapatid ko. And merong darating po kasi talaga sa point na parang kahit nagtatrabaho ka, parang iisipin mo kung ano talaga yung gusto mong gawin sa buhay. Tapos po, dumating yung time na parang
may trabaho ako, tapos tinatanong ko yung sarili ko, ba't ba ako nandito? Hindi naman ito yung gusto ko. Yung parang pong meron sa mind mo na parang gusto mo ibalibag yung mga kung PC or yung keyboard kasi hindi ka dapat nandun eh. happy. Parang hindi ka masaya. So, pinagsabay ko po yung training. Pero po, parang nung dumating yung point na talagang hindi ko na kaya. Kasi po parang groggy na po ako everyday. Kasi Cavite pa po ako nun. Nakakauwi ako mga alauna, alas 2, tas konting idlip na lang, tapos pasok na po agad ulit ako. Dumating din po na parang nare-regret ko kasi ilang taon na kami, nagsisisi ako, parang nagsisisi po ako na sumali ako dito. Hindi rin biro yun yung pinagdaanan nyo. Opo. Pwede yun kasi parang, ano bang ginagawa ko dito? Opo. Ano yun, biglan din eh. Walang kasiguraduhan. Tapos nagulat kami na parang nakilala yung grupo Yeah. namin. Thankful sa lahat. Yeah.